Si Maria Jolina Perez Magdangal Escueta na mas kilala ng publiko sa tanyag na pangalang Jolina Magdangal ay tinuturing na walang katulad na takilya at musikal na reyna ng kanyang henerasyon. Ipinanganak siya noong 6 ng Nobyembre 1978 sa lungsod ng Quezon at mula noon ay naging simbolo na siya ng makulay, masigla at malikhaing sining ng bansa. Ang kanyang kontribusyon ay hindi lamang nagtapos sa pagiging isang mahusay na aktres kundi lumawak sa larangan ng pag-awit, pag-host ng mga palabas at pagiging isang ehemplo ng estilo na ginaya ng milyong-milyong kabataang Pilipino. Ang maunang taon ng buhay ni Jolina Magdangal ay puno ng disiplina at paggabay mula sa kanyang mga magulang na sina June Magdangal at Paulette Perez. Ang kanyang ama ay nagtrabaho sa marketing at public relations ng San Miguel Corporation sa loob ng 21 taon bago magpasyang magbitiw noong taong 1993 upang personal na pamahalaan ang mabilis na umuusbong ng karera ng anak. Ang kanyang ina naman ay dating empleyado sa credit section ng Land Bank of the Philippines na kalaunan ay humawak sa pananalapi ng mga negosyo ng pamilya. Lumaki si Jolina kasama ang kanyang dalawang kapatid na sina Melanie na nakatatanda sa kanya at si Jonathan na kanyang nakababatang kapatid. Nagmula siya sa isang pamilyang may matatag na pundasyon ng pagpapahalaga kung kaya naman maaga niyang natutunan ang kahalagahan ng pagsisikap. Noong siya ay 11 taong gulang pa lamang, pumasok siya sa mundo ng pag-awit bilang miyembro ng grupong 14K na binuo at sinanay ng tanyag na maestro na si Ryan Cayabyab. Ang formal na pagpasok ni Jolina Magdangal sa telebisyon ay naganap noong taong 1992 nang madiskubre siya ng kilalang direktor at talent manager na si Johnny Manahan habang nagtatanghal ng kanyang grupo sa programang Ryan Musikahan. Dahil sa kanyang angking talino, inimbitahan siya upang sumailalim sa isang screen test sa pamamagitan ng paglabas sa sitcom na Mana. Matapos ang matagumpay na pagsubok na ito, inilunsad siya bilang isa sa mga pangunahing pioneer contract artist ng ABS-CBN Talent Center na kilala ngayon bilang Star Magic. Siya ay naging bahagi ng kabataang palabas na Ang TV noong 1992 kung saan ang kanyang segment na Payong Kaibigan ay labis na minahal ng mga manonood dahil sa kanyang pagiging malapit sa masa at natural na karisma. Ang TV ang nagbukas ng pinto para sa mas malalaking proyekto na nagpatibay sa kanyang katayuan sa industriya. Kasunod ng kanyang tagumpay sa telebisyon, ang kanyang karera sa pelikula at musika ay sumabog noong huling bahagi ng dekada 90. Ang kanyang tambalan kasama ang aktor na si Marvin Agustin ay naging isa sa mga pinakamalaking love team sa kasaysayan ng bansa. Nagbunga ito ng mga dambuhalang pelikulang tulad ng Flames the Movie noong 1997, Kung Ayaw Mo Wag Mo at ang klasikong Labs Kita Okay Lang noong 1998. Noong taong 1999, ipinalabas ang Hey Babe na mas lalong nagpatunog sa kanilang tambalan sa takilya. Sa larangan ng musika, ang kanyang self-titled album na Jolina noong 1999 ay nakakuha ng 7 beses na Platinum Award, isang patuloy ng kanyang malaking hatak sa mga mamimili ng plaka. Ang mga awiting tulad ng Kapag Ako'y Nagmahal at Chuva Chuchu ay naging pambansang awit ng mga kabataan na sinabayan pa ng kanyang natatanging fashion trend tulad ng paglalagay ng mga butterfly clips sa buhok at makukulay na kasuotan. Sa kabila ng malinis at maningning na karera, hindi rin nailigtas si Jolina Magdangal mula sa mga kontrobersiya na karaniwang kaakibat ng kasikatan sa mundo ng showbiz. Isa sa mga pinakamalaking issue na yumanig sa kanyang karera ay ang kanyang biglaang paglipat mula sa ABS-CBN patungo sa karibal na stasyon na GMA Network noong taong 2002. Matapos ang 10 taon ng pagiging reyna ng Kapamilya Network, ang desisyong ito ay nagdulot ng samot-saring reaksyon mula sa mga tagahanga at kritiko na nag-akusa sa kanya ng kawalan ng utang na loob sa istasyong nagpalago sa kanya. Ang kanyang paglipat ay naging mitya ng matinding kompetisyon sa mga primetime slots at nagpabago sa takbo ng kanyang mga proyekto. Nanatili siya sa GMA Network sa loob ng 12 taon bago muling nagdesisyon na magbalik sa ABS-CBN noong Oktubre 2014, isang hakbang na muling lumikha ng ingay sa mga balita. Bukod sa mga isyu ng paglipat ng stasyon, ang kanyang personal na buhay at ang naging relasyon ay palagi ring binabantayan ng madla. Bagamat pinanatili niyang pribado ang malaking bahagi ng kanyang buhay, naiugnay pa rin siya sa ilang mga kilalang personalidad sa industriya. Kabilang sa mga pangalang lumitaw sa kanyang kasaysayan ay ang aktor na si Juan Mig Bondok na nanligaw sa kanya noong kanilang kabataan, at ang rapper na si Carlos Agassi na naging malapit sa kanya ngunit hindi opisyal na naging kasintahan dahil sa magkaibang takbo ng kanyang mga schedule. Ang pinakamalaking kontrobersiya sa pag-ibig ay ang matagal na pag-asam ng publiko na magkatuluyan sila ng kanyang on-screen partner na si Marvin Agustin, kung kaya't marami ang nanghinayang ng mapabalitang hindi naging sila sa totoong buhay sa kabila ng kanilang chemistry. Noong taong 2010,
Hinarap din niya mga kritisismo nang subukan niyang baguhin ang kanyang imahango sa estilo ng banyagang mga awit na si Lady Gaga na hindi gaanong tinanggap ng kanyang mga tradisyonal na tagahanga. Ang kalusugan ay isa pa sa mga naging malaking hamon sa buhay ni Jolina Magdangal sa mga nakaraang taon. Noong Hulyo 2017, isinugod siya sa emergency room ng ospital matapos makaranas ng matinding sakit sa lower back o ibabang bahagi ng likod habang naghahanda papunta sa paliparan. Ang insidenteng ito ay naganap isang linggo matapos mabangga ang kadalang sasakyan ng isang van sa lungsod ng Quezon na nag-iwan ng trauma at pinsala sa kanyang katawan. Noong taong 2018 naman, matapos isilang ang kanyang pangalawang anak sa pamamagitan ng cesarean section, dumaan siya sa mahirap na proseso ng paggaling dahil sa mga komplikasyon at labis na sakit sa puson. Noong taong 2022, naging bukas din si Jolina sa kanyang pakikipaglaban sa sakit na anxiety o matinding pabalik-balik na pagkabahala. Inamin niya na ang stress ng pandemya at ang bigat ng pagiging isang ina at artista ay nagdulot sa kanya ng emosyonal na pagkapagod na nakaapekto sa kanyang pakikitungo sa pamilya. Isang malaking katanungan kamakailan sa mundo ng telebisyon ay kung bakit nawala sa ere ang kanyang sikat na morning talk show na Magandang Buhay. Ang programa na nagsimula noong Abril 16, 2016 ay opisyal na nagtapos at nagpaalam sa mga manonood noong Hunyo 26, 2026 matapos ang mahigit 10 taon ng pamamayagpag. Ayon sa mga ulat at opisyal na impormasyon, ang pagtatapos ng palabas ay bunsod ng daytime programming shake-up o pagbabago sa schedule ng mga programa ng ABS-CBN sa kanilang iba't ibang platforms tulad ng Kapamilya Channel, All TV at Kapamilya Online Live. Bukod dito, naging dahilan din ang matagal ng pag-ere ng mga replays at redundancy sa mga episodes mula pa noong taong 2024 dahil sa kawalan ng oras ng mga host na mag-taping para sa mga bagong material. Ang mga host na sina Jolina Magdangal, Regine Velasquez at Melay Cantiveros ay nagkaroon ng iba't ibang mabibigat na tungkulin sa labas ng programa. Tulad na lamang ni Melay na nagkaroon ng sarili niyang patok na palabas na One on One. Sa kasalukuyang panahon, si Jolina Magdangal ay nananatiling abala sa kanyang mga individual na proyekto at sa pag-aalaga ng kanyang pamilya. Kamakailan lamang ay muling napatunayan ang kanyang husay sa pag-arte nang gumanap siya bilang Lily Atienza sa matagumpay na primetime teleserye na Lavender Fields na nagtapos noong 17 ng Enero 2025. Ang proyektong ito ay nagmarka ng kanyang ingrandeng pagbabalik sa seryeng pantelebisyon kung saan nakasama niya sina Jody Santa Maria at Jericho Rosales. Bukod sa telebisyon, ipinalabas din sa mga sinehan ng kanyang reunion movie kasama si Marvin Agustin na pinamagatang XX Lovers na labis na dinaluhan ng mga tagahangang nagnanais ng balik tanaw sa kanilang tambalan. Patuloy din siyang aktibo sa kanyang mga social media platforms, partikular sa kanyang YouTube channel at Facebook page, kung saan ibinabahagi niya kamakailan ang kanyang mga inihahandang sorpresang proyekto para sa buwan ng Hulyo. Pinagsasabay niya ang kanyang buhay bilang isang hands-on na ina at bilang isang tanyag na vlogger at entrepreneur. Kahit wala siyang regular na daily show sa telebisyon sa kasalukuyang linggo, ang kanyang presensya sa industriya ay hindi nawawala dahil sa mga endorsement, digital content creations at mga special na pagtatanghal. Ang kanyang paglipat sa mas tahimik na kabaligiran sa labas ng Metro Manila ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na balansehin ang ingay ng showbiz at ang pribadong katahimikan ng pamilya. Ang makulit at makasaysayang karera ni Jolina Magdangal ay isang malinaw na patunay na ang tunay na talento at mabuting pakikitungo sa kapwa ay susi sa pangmatagalang pananatili sa industriya. Ang pagtatapos ng kanyang mga nakaraang palabas ay hindi nangangahulugan ng pagwawakas ng kanyang kabanata kundi isang paghahanda para sa mga mas malalaking hakbang sa kanyang sining. Si Jolina Magdangal ay mananatiling isang buhay na alamat na nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa puso at isipan ng kulturang Pilipino.